is acquitted in the Senate and becomes president in 2028, will you align yourself with her o magtatago ka? As I said, I might not be Wala running na siya anymore. Ah, you that, Wala na. Sabi mo nga, third term ko na eh. Sinabi dito ni Eloy Bogris ba? Borgis. Magaling ito, talagang bardagulan. Mas matindi pa sa bardagulan. Kung bakbakan at bakbakan lang, ay hindi kayo atrasan ito. Wala itong katapat. Sino yung tatapat nyo dito? Yung retokadang pangit na taga Cebu? Anak ng tipaklo. Ha? Sino tatapat nyo dito? Yung lablada 6 na buwan. Wow, talaga. Sana, oy! Naniniwala pa ba kayo dito? Kada 6 na buwan daw, may tinatanggap si Tatay Digong na 40 to 50 million. Dollars. Dollars ba to? Peso? Peso. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Good news ito sa ating mga kababayan, ating mga kasama. Si Senator Marcoleta ho ay namataan sa Japan at siya ay nakikipagpulong sa isang Japanese human right activist o tinatawag nila sa pangalang Shunichi Fujiki. Fujiki, tama. Namataan. Sana ho makalaya na si Tatay Digong. Sa pulong na inorganisahan ng Republic Defender for Peace and Unity, tinalakay ang papel ng Filipino community at ang Japanese House of Councilor sa planong conference upang ipaliwanag sa Japanese community ang issue kaugnay kay PRRD. Akala ko ito na yung pagkakataon na ihahatid na si Tatay Digong dito sa Japan. Happy! Ito siguro yung mga bagay-bagay na dapat nilang i-arrange kasi doon na ata si Tatay Digong sa Japan eh. Tama ba? Maraming iiyak na mga unggoy dito. Maraming mag-iiyakan na bulager, pinglawan, dilangaw, pulangaw. Iyak nyo na lang yan mga unggoy. Pero bago natin simulan natin talaga yung reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe. All good sa tayo dyan at andyan lang yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. Napakadali lang po. Himingi na raw ng tawad ito si Ateng. Teng, kita mo na, aminado ka, ikaw may kasalanan. Ito si Miss Amy, si Aming, ay humingi na ho raw ng kapatawaran dito kay Bibi Sara patungkol kung bakit nagkalintik-lintik. Di umano ang nangyari dito. Siya naman pala may dahilan. Kaya nga sabi na tama na, huwag na magpabudol. Ekis na. Ekis nyo na. Hindi ko talaga binoto yan Kahit sinabi ni Bibi Sara, hindi ko binoto. Ang binoto ko si Kirubin saka yung inendorso ni Tatay Digong sa PDP. Ito, kung halimbawa na tatakbo muli, hindi kasi hindi pala. Hindi pa sa susunod pala. No? Kung halimbawa, ikaw naman ay may kasalanan at humingi ka na ng tawad, gawin mo, tumulong ka na lang. Gawa mo ng paraan sa Senado, ibuksan mo yung usapin patungkol kay Tatay Digong. Kasi wala na Ang hirap sa inyo kasi, kayo nagsimula, hindi nyo kayang tulungan si Bibi Sara. Mabuti pa ito si Senator Marcoleta, namataan. Talaga yung Japanese na magaling na bumabati ko sa ICC, ito. Sinaalang-alang din ang pag-imbita kay Senador Marcoleta na magsalita sa harap ng 40 to 50 katao ng miyembro ng Japanese Parliament upang ipaliwanag ang kaso ng dating Pangulo. Ngayon, pasok natin kung ano yung hinihingi ng tawad ni Ate Aming. Ganitong panahon ng magsisemana Santa, nawawala na yon. Pupunta yon sa bundok,
diyan sa tuktok ng mga bundok ng Cordillera. May Bundok mga Tararala. retreat house. Hindi ko alam, Jesuit ba yun o kung anong order. Pagkatapos magre-retreat yun, mawawala ng 1 linggo. At nagtataka ako kasi ang alam ko, nagbabakasyon yung ibang pamilya. Sama-sama sila buong Holy Week. Eh bakit kami nawawala yung ama naman namin? Tinanong ko siya, ba't ganon? Eh sabi niya, kinakailangan tuwing Holy Week, babalikan mo yung buong taon kung kanino ka magpapatawad, kung sino ang patatawarin mo, kanino ka nagkulang, at sino nagkulang sa'yo, pero kakalimutan mo na yon. Tapos, hihingi ka ng guidance sa Holy Spirit na kung paano gagawin na mas okay ka sa susunod na taon. Yun ang naaalala ko. At sinabi rin niyo sa akin, kahit bata pa ako, isipin mo rin, who do you have to forgive? Who do you have to ask forgiveness from? Kasi Holy Week. At yun daw ang dapat iniisip lagi. Ngayon, iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit, hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan. Kaya nagkulang ako. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya eh. Eh kay Bibi Sara, hindi ka hingi ng tawad. Akala namin makikita namin yung tawad dito. Humihingi ng tawad kay Bibi Sara. Walang ganon. Kay Tatay Digong, hindi pa siguro full video ito eh. Meron kasi nakita rito na talagang mas maigi pang anong tawag dito, mas maigi pa pagtatama kung may babalik dito. Oo nga naman pala. Kung maibabalik dito si Tatay Digong, mas maigi pa may tama talaga. Pagtatama rin dito si Tatay Digong, yun. Yun ay tama nyo. Kasi mahirap ang nangyayari ngayon dahil puro na lang panggigipit. Paano nga yung maibabalik si Tatay Digong? Anong gagawin nyo? May magagawa pa ba kayo? Tatanong lang ho kami. At meron to nababalitaan tayo, nabubulol naman tayo. Stage 4. Stage 4 na raw? Totoo kaya? Oo, kasi si Eloy Burgess talagang nagsabi na rito eh. Oo! Mamaya sa dulo ng ating video. At alamin natin dito, sabi ni Prof. Tequia, kung hindi ko narinig doon yung paghihingi ng tawad kay BP Sara. Dapat pala yun ang ihingi nyo ng tawad. Yung kay BP Sara, kung paano kayo natulungan ni BP Sara tapos tinaydor ng kapatid mo. Di ba? Aminado na rin dito si Ating na nahihirapan siya kasi marami ang tawag dito, marami ang nakapalibot dito kay Ngagba. So hirap na hirap siya. Pero dapat sinama mo na, BP Sara, patawad. Dahil hindi ko kinaya. Pero hindi nangangahulugan kahit humingi ka ng tawad, meron kang boto sa amin. Tapos na ang regimen nyo. Tapos na. Last na ito. Wala nang magpapabudol. Kasi ito nangyari. Akala ng taong bayan, yung pangako ni Ngagba, continuity. Walang nangyaring ganun. Tama naman, walang nangyaring ganun. Yung project nga di ba? Magkano utang ng Pilipinas? 18.3. Ang project flood control. Nasaan ang flood control? Na-project na sa maleta. Ito, attorney, Prof. Tequia. Ano sabi, mas maigi pa ang pagtatama kung
may babalik dito si President Duterte. Pasok. Yung ginagawa ni Senator Marcos, sa tingin ko tinatama niya ang pagkakamali. Pero sa tingin ko mas maigi ang pagtatama kung maibalik dito si President Duterte. Yun ang mahalaga. Kahit na anong demolition ang gawin ng kapatid niya kay Vice Presidente, ang mahalaga sa kultura ng Pilipino ang pamilya eh. So, yung mga nangyari, talagang i-blame ng tao kay Mr. Marcos. Tama yun. Sa serye ng mga video ni Senadora Amy Marcos po, humingi po siya ng tawad sa kanyang yumaong amang si Marcos Sr. at sinabi niya, napabayaan ko si Bongbong. Narito yung ilan sa kanyang mga sinabi sa kanyang video na may caption na, "Dad, patawad, hindi ko talaga kinaya." Sabi niya rito, quote and quote, "Parating binibilin si Bongbong, bantayan mo yung kapatid mo, parating sinasabing ganun. Hindi ko nabantayan eh." Quote and quote, "Kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Meron pa siyang sinabi, hindi na kami... Ibig sabihin, walang kakayanan. 'Di ba? Hindi kaya eh. 'Di ba? Sa bagay, ganun talaga. Sa bagay, babawi na lang tayo sa 2028. Pag hindi kaya ngayon, huwag ipilit. Baka masaktan ang puwet. Baka masaktan ang ito. Kasi may nasabi rito si Burgess. Si Eloy Burgess. Pero tuloy natin to. Nagkausap ng matagal at hindi ko nababantayan kaya nagkulang na ako. Ang sabi pa rito, quote and quote, "Ngayon iniisip ko na ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan yung utos niya, yung habilin niya." Ano po ang basa niyo po rito, Prof? Well, ako masyadong personal yun eh. Parang yan yung nagsalita siya tungkol sa paggamit ng droga. Sa tingin ko malalim ang pinaghuhugutan ng mga pananalita ni Senator Marcos. Parang nagbibigay rin ng hudyat sa kapatid niya na kahit hindi sila magkasama, parang na ayusin mo naman. I mean, parang siguro kahit a shout in the dark yung ginawa niya, gusto niyang maparating sa kanyang kapatid. Malungkot yung nangyayari dyan sa dalawang magkapatid kasi nakikita mo sa karir ni Senator Marcos, siya talaga ang sumusunod kay BBM at sa bawat pagsunod niya, inaayos niya at inilalagay niya sa tama yung naiwan ng kanyang kapatid. So, ayokong... Anong naiwan ng kanyang kapatid? Hindi, baka ibig sabihin ni Prof. Tequia, itong mga ginagawa ni Bangag, naiiwanan na. Naiiwanan na kasi puro kapalpakan. Baka yun ang punto. So alamin nga natin, may mga balita kasi, dito ako nagugulat. Sino-sino ba yung mga... Meron na ba talaga? Sa Quezon? Sa South? Meron na ba talaga? May sumunod na ba doon sa isang congressman? At si Eloy Burgess, Eloy ba? Eloy? Nagsalita na ho na Kuya Goods? Alak ng bugi, Karo Day. Ito ho ang kanyang state. Ayon dito sa video. Hindi naman tayo pwede magsalita, mag-declare, wala naman patunay, walang video. Ito, sinabi rito, ano ba ang kasunod ng stage 4? Aray ko. Ay, ikaw ang tatanungin ko. At saka tapusin yung video natin. Kasi sa dulo, may shoutout segment tayo dun. Baka isa ka sa shoutout natin. Ikaw ang tatanungin ko. Lagi ka nakasubaybay sa akin, di ba? Pag stage 4 na, ano next? Ano next? Tuloy. Colon cancer na siya, dumudugo ang puwet ni BBM. This is not a secret. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ito? Sabi ko sa inyo tinatago ng stream yan, hindi binabalita.
Pati nga yung mga bagay-bagay na dapat alam ng publiko ay wala, tinatago na. Ngayon, merong isang representative na medyo iba na rin ang kanyang pananalita at pananaw. Medyo may takot na rin kung sakasakali si BP Sara ay manalo sa 2028, aba. Oo, kasi ang pananaw nila sa impeachment ngayon, ayaw ng mga constituent niya na may impeach si BP Sara. Ang problema, hindi lang siya ang magdidesisyon. Aminado siya Yan, taga-kamara, sama-sama silang nagdidesisyon. Anong kalakip nito? Ang tanong, nagtatanong lang kami. Bakit gusto niyo ma-impeach si BP Sara? Pero, takot ang mama pagdating ng araw. Yan ang giit ng isang kongresista kaugnay sa involvement niya sa ginagawang pag-usig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At oras anya na umusad ang kaso, mukhang namumuro rin ang pagpapahinga niya sa politika sa 2028. Kung sino ito, alamin natin sa Politico Update ni Josh Malimbay. Tila naiipit daw si Bukidnon Representative at House Justice Committee Vice Chairperson Kit Flores sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ng kongresista na majority ng mga tao sa kanyang distrito hindi raw pabor sa pagpapatalsik sa pangalawang pangulo. Pero aniya, hindi niya personal na kagustuhan ang impeachment. Parte lang daw ito ng kanyang mandato bilang Vice Chair ng komiteng dumidinig sa impeachment complaints. It's as if wala namang choice, di ba? It's always vested in the House, the initiation of the impeachment. So, kung nandun ka, you have to be part of it. You cannot just run away from it. Ayon kay Flores, sakaling maakwit si VP Sara sa Senado, posible raw na hindi na muna siya tumakbo sa 2028. Bagaman trabaho lang daw para sa kanya ang mga ginagawang pagdinig sa impeachment complaints, haharapin niya pa rin daw kasi ang isa sa mga pinakamalakas na kandidato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. If VP Sara is acquitted in the Senate and becomes president in 2028, will you align yourself with her o magtatago ka? As I said, I might not be Wala running na siya anymore. Yun na. Sabi mo nga, third term ko na Ay, pareho tayong politiko. Naisip ang mama, Pero for sure, marami magtatago pag si BP Sara nakaupo na. Yung iba dyan mag-a-abroad muna ng 3 years, 6 years, pabalik-balik para hindi ma-issue. Ganyan ang laro ng politika. Halimbawa, nagtatalo na sila. Ganto, si BP Sara nakaupo na, hindi na mag-iingay yan. Pansinin nyo yung ibang quadcom ngayon. Nag-iingay pa ba? Tahimik sila. Kasi bakit? Kahit mga constituent nila, ayaw ma-impeach si BP Sara. Paano sila makakakuha ng boto? Paano yan kung halimbawa si BP Sara kumuha ng kandidato na ipantatapat doon sa mga dumorobo sa kanya? Panalo na, automatic yung mga i-endorse ni BP Sara. Di ba? Ganun lang. Kaya kayo, tahimik muna kayo ngayon. Yung impeachment, sabihin nyo sa kasama nyo, ibasura na agad. At ano ba ang mangyayari sa impeachment ni BP Sara? Kukuha pa yan ng 1/3 bago ipasa sa plenary para maging article of impeachment. Tuloy. Mag-ingat ka sa kausap mo. Well, that would be difficult na. Yeah, it will be difficult. I mean, if you go against someone who ends up being president. Ayon kay Flores, target nilang maisumite ang impeachment report sa plenaryo matapos sa mga pagdinig sa April 14 o 22. Oras na dumating ito sa plenaryo, kakailanganin ng pirma ng at least 1/3 ng buong House of Representatives bago ito maging articles of impeachment na i-endorso naman sa Senado. Para sa hindi ba pala nagtatapos yung mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa Kamara? So, halimbawa sa April 14 at nagdesisyon na itong mga ungas, dahil hindi na nila mapa-attend si BP Sara sa Kamara, o kailangan pa nila ng 1/3, paano pala kung nag-isip at nagbago ang isip ng mga durobo, ay madadamay na tayo dito kasi nag-play safe na itong mama hindi naman daw siya. Last term niya na. So nakatatlong term, 9 years. Wow, paldo. Sabi na Aling Ledesma. Paldo. Hindi mo na siya tatakbo. Papalipas mo na siya ng 3 taon. Diba? So yung mga re-electionist dyan,
Oo, galingan nyo ang pagpirma para tapos na ang karera nyo. Kita nyo, meron isang babae dyan. Alam nyo yung, naalala nyo yung Quadcom, sa Tuwadcom, yung matabang mukhang lilitsunin. Na taga ano yun eh. Congressman ng ano yun eh. Saan ba yun? Pasig ba yun? Tagig o ano? Kung natatandaan nyo, ngayon, tapos ang karera. Tinalo. Sino pa ba? Tandaan nyo yung mga pumirma at pipirma dito sa impeachment ni BP Sara. Huwag nyo na ho iboto kung sa taga-distrito kayo nila, alisin nyo sa ano nyo. Bumoto kayo ng hindi kumakalaban kay BP Sara. Kasi alam nyo ito, nagkakampi-kampihan itong mga taga-kamara para magnakaw sa kaban ng bayan. Yan ang mga katotohanan. Ano ba ang trabaho ng ano? Ano ba ang trabaho ng congressman? Sige nga, ano ba ang trabaho ng congressman? Ano ba ang ginagawang trabaho ng congressman at ano ang trabaho nila at ano ang papel ng congressman? Sige. Paliwanag natin. Ano ba ang ginagawa? Ano ba ang ginagawang trabaho ng congressman? Ang congressman o member ng kongreso ay isa sa mga gumagawa ng batas sa Pilipinas. Gumagawa sila ng batas. Mga bills. Pero hindi sila wala silang konektado sa mga kontraktor. Bakit sila nabibigyan ng pondo? Nagpa-propose sila ng mga panukalang batas o bills. Ayan ang trabaho ng liwa. Ayan ang trabaho nila. Anak ng bugi, Kinatawan sila ng mga tao, magrepresent ng tao, magrepresent ng tao. Nabubulol talaga ako. Ang dami ng laway ng dila ko. Pero hindi sila konektado dyan sa mga proyekto. Bakit sila binibigyan ng proyekto? Kakagulat, di ba? Maglaan ng budget. Saan? Kasama sa pag-aproba ng pambansang budget. Yun lang. Tinitiyak na may pondo ang proyekto tulad ng kalsada paralan. Pero hindi sila kasama doon sa kickback. Di ba? Tinitiyak na may pondo. Kaso pag may pondo na, wala na. Si contractor at saka si congressman, hati-hati na. Totoo sa totoo. Tumutulong sa komunidad, saan banda? Tumutulong. Pag eleksyon, makikita mo sa kalsada, kakamayan ka pa eh. Pag tapos na eleksyon, di mo na malapitan. Dirin-diri na sa'yo. Pag eleksyon, pupunta pa sa bahay mo, kahit sa sulok na eskinita, papasukin. Ganyan ang mga, durobo. Ngayon, pupunta ka ngayon. Pansinin mo, hey, congressman. Wala na. Punta ka doon, congressman, kailangan namin ng tulong. Baka pwede. Saan? Sige, punta ka muna sa opisina. Tapos na ang kwento. Wala na. Wala nang ganun. Sino naka-experience yan? Maraming ganyan. Nakakawawa lang talaga. Tayo mga Pilipino, bumoboto tayo ng mali. Okay, nakitaan nyo na. Puro magnanakaw pala nasa... Hindi naman lahat. Hindi natin nila lahat. Ngayon, ito may banat na naman si Au-Au, Si Au-Au, meron naman banat. Ano ba yung kanyang banat dito? Pasok ka natin to. Mawiwindang na naman kayo. Maingay na naman ang mama. Meron siyang sinasabi rito na ano to? Ano ito? Kita niya, ha? Ang sabi dito, Trillanes, 2 billion sa account ng Duterte family. May 40 million, 50 million kada 6 na buwan galing sa Candy Lord. Talaga ba? Ingay ka na naman, ha? Pero nung hinanapan siya ng mga dokumento, hinanapan siya, wala siya may pakita. Di ba? Nung nagpa-interview siya, nung nagkaroon ng hearing, hinahanapan ito, saan na yung dokumento mo na nagpapatunay na
Oo, meron ngang gantong account si President Duterte, wala siya maibigay. Halos puro kasinungalingan. Kaya pag gagawa kayo ng kwento, kailangan meron kayong mga dokumento. Na magpapatunay na meron nga silang bank account na ganyan. Di ba sinabi nga yan doon, in-interview, napahiya ang mama. 2016 pa raw, alam niya. O, nasaan dokumento? Hindi siya makakuha sa bangko kasi bawal. Bawal yung yung gagawin. Manghihimaso ka sa account na may account, hindi naman sa'yo. Ano ka? Siniswerte? Puro ka kalokohan. Pinagluloko mo ang taong bayan, pati sarili mo niloloko mo. Bagay, merong envelope, may maleta eh. Ano ngayon ang kakalabasan nito? Dami mo naman pasakalye. Merong, sa kukuha ng 2 billion si Tatay Digong. Bahay nga, hindi ba paayos? Anak ka naman ng bugi, Karudi, oh. Dokumento ang impormasyon tungkol sa malaking halaga na pera na konektado sa pamilya ng Vice Presidente Sara Duterte. Ayan na naman siya. Meron naman daw ganun. Sa kanyang pahayag, ginit ni Aw na umaabot ito sa mahigit 2 bilyon ang kabuang laman ng isang bank account na inuugnay sa pamilyang Duterte na taliwas umano sa kanilang ipinakitang simpleng pamumuhay. Sarap talaga pagbayad, ganyan lang gagawin mo. Kumari meron kang dokumento, tapos ikukwento mo sa media, bayad! Dagdag pa niya, may mga tala umano nagpapakita na ang ilang miyembro ng pamilya kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumatanggap umano ng 40 million hanggang 50 million kada 6 na buwan. Wow, talaga. Sana oy! Naniniwala pa ba kayo dito? Kada 6 na buwan daw may tinatanggap si Tatay Digong na 40 to 50 million. Dollars. Dollars ba to? Peso? Peso. 6 na buwan mula 2011 hanggang 2013. Kailan? Alak ng bugi talaga ito. Tingnan mo. Grabe mag-isip ito, no? Hindi pa nga siya presidente nito, may tumatanggap na raw ng... Kailan ba naging presidente si Tatay Digong? Sige nga, ito yung palpak na gumagawa lang ng istorya. Mula ito kay mga troll nila. Gagawa lang kayo ng kwento, dadamay nyo pa si Trelling. Mali-mali pa. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon. Kita mo, wala pang opisyal na kumpirmasyon. Sa tugon mula sa kampo. Bakit to tugon puro lang kayo papabalahura sa mga Duterte? Sa tingin nyo, papansinin niya ng mga Duterte. Mga ongwi pala ko eh. Shoutout segment muna tayo. Ito na. Ito yung hinihintay nyo na may shoutout kayo. Siyempre naman, Kuya Goods. Ako rin nagagalak na ma-shoutout kayo. So, simulan na natin dito. Shoutout kay... Asan na ba yun? Ayun. Mag-comment kayo para ma-shoutout natin kayo. Nagpapa-shoutout muli si Jerry Ville, PH. Ayan shoutout sa'yo, Jerry Ville. Kay Ma'am Rowena Quijano, watching from Oman. Yan, yung mga ganyan. Kay Narisa Olita, watching from Kuwait. Ingat po Kay Okramik. Shoutout po, watching from Germany. Yan, ingat-ingat sa Germany ayun sabi ni Ma'am. Natutuluyan na yung wish ni Miss Cara David. Ano pa? Sino pa? Dali. Ayan kay Ma'am Rosita Nuwas. OFW from saan to? Yung kasi, minsan binabasa ko maliit, hindi ko mabasa, kaya nasa na yung iba pang magpapa-shoutout? Comment lang po kayo. Hinihintay namin, sabi dito, hinihintay namin ibalita sa mainstream yung isang congressman na nategay na. Naku, sino kaya yun? Ako rin, hinihintay ko rin kung sino ba talaga yung congressman na yun. Kasi talaga namang tuwan-tuwa ang ating mga kababayan.
Lalo na pagpepiestahan talaga sila. Diba? O yan, kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-comment kung saan ka. Saan na ba umabot yung video natin? At ikaw ay shoutout ko. Shoutout ma'am, kay Ma'am Nerissa nga from Kuwait. Naghahanap pa tayo kasi natatabunan eh. Yan hanggang sa muli Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung notification bell para meron kang natatanggap na video everyday. Actually, meron tayong video everyday Everyday, hindi tayo nawawala ng bye-bye!